Shalom, mga kababayan, kaibigan at kapatid. Magandang umaga sa inyo lahat. Saan man kayo nandoon sa iba't ibang panig ng daigdig. Sumainyo ang kapayapaan at ang magandang buhay. Sana kayo maging maligaya sa araw na to at samahan nyo naman ako sa ating gagawing pag-aaral sa Book of Romans na ginagawa natin tuwing araw ng Linggo. So, welcome sa ating pag-aaral. Ako yung lingkod at kaibigan, Elec Ebreo. At ang ating pag-aaralan ngayon ay pagpapatuloy sa chapter 2 ng Romans. At tayo nasa verse 12 na hanggang 29. Yan ang ating pag-aaralan ngayong araw na to ng Linggo. So, kung kayo mayroong mga Biblia, ay inyong samahan ako sa ating gagawing verse by verse na pag-aaral sa chapter 2 ng Romans. Ang Romans chapter 2 ay bahagi ng ikalawang section ng Bible ng Romans. Magmula verse 18 hanggang chapter 4, ito ay tungkol sa God's wrath on unrighteousness. Ang puot ng Diyos sa kasamaan. At ngayon, sa chapter 2 na ginawa natin pag-aaral, walang sino man na makaiiwas sa paghatol ng Diyos. Walang sino man makakaligtas sa magiging paghatol ng Diyos. Kaya itong verse 12 hanggang verse 29, ang ating title ng topic dito sa segment na to ay condemnation of mankind, ang paghatol sa sangkatauhan. Ang sanlibutan ay naging makasalanan, ang ibig sabihin, ang lahat ng mamamayan, lahat ng tao nilalang sa buong daigdig ay isinilang na makasalanan dahil sa ginawa ni Adan na pagsuway sa utos ng Diyos, kaya lahat ng tao naging makasalanan. Hindi mo na kinakailangan gumawa ng kasalanan para maging makasalanan. Sapagkat tayo makasalanan, nang isilang yan ang minana natin kay Adan. At yan dahilan kung bakit si Jesus Christ ay nagpunta dito sa daigdig upang tubasin ang makasalanan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan ang magandang balita. Na si Jesus Christ ay namatay para sa mga makasalanan upang makasalanan mapawalang sala at magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ipinapakita naman ng banal na kasulatan kung anong katayuan ng sanlibutan o ng sangkatauhan. Ang sangkatauhan ay guilty sa kanyang mga kasalanan at hahatulan sa takdang panahon because there is an appointed time. Nasusulat nga, it's appointed unto man to die once, and then after that, judgment. At darating din ang paghukom ng Panginoon sa takdang panahon. Hindi natin alam kung kailan ito mangyayari, pero tiyak na mangyayari. Kaya nga tayo nag-aaral ng Biblia, ng banal na salita ng Diyos upang tayo ay makaiwas, makaligtas sa darating ng paghukom. At pinapakita ng salita ng Diyos kung anong katayuan ng tao sa harapan ng Diyos. Kaya ang lahat ay ang lahat ay hindi makakaiwas. Okay. So, bago tayo mag-umpisa, manalangin tayo at humingi tayo ng patnubay sa ating banal na Ama, ang Diyos ng mga pangyarihan. Father in heaven, we pray for your guidance and anointing to our study today. And you help us, Lord, by the Holy Spirit to illumine our mind, anoint our ears, eyes, and heart to see Jesus, to hear your word right, and to plant it into our hearts so that we can live according to your word that will give you glory. Father, thank you so much for this time. So, Father, we ask that you help us to learn from your word and help us, Father, to decide. Help us, Lord. Help us, Lord, to follow you by your grace, because everything happened by your grace, and it's your plan for us to live a life
a life full of grace. In Jesus' name, amen. Ang buhay na punong-puno ng biyaya. Sapagat yan ang ating kailangan, the grace of God, charis, unmerited favor. So, let's dive into the scripture. Romans 12, verse 1 and verse 12 and 13. Sorry, nagkakamali-mali ang lolo nyo. All who sin apart from the law will also perish apart from the law, and all who sin under the law will be judged by the law. For it is not those who hear the law who are righteous in God's sight, but it is those who obey the law that will be declared righteous. So, yan ang nasusulat. Nasusulat na ang lahat ng magkakasala, ang lahat na nagkasala na saklaw na kautusan, na hindi saklaw ng kautusan ni Moses, ay paparusahan batay sa kautusan ngayon. Meaning, kung ang tao nagkasala na hindi saklaw ng kautusan, hindi sa paparusahan ng ayon sa kautusan. Ano ba ang kautusan? That is the law of Moses sa Exodus chapter 20. Yun yung 10 Commandments. Plus, sa 10 Commandments, meron pang 613 na ordinances. Kaya yan ang kautusan ni Moses. Kung ang tao hindi nagkasala ayon sa kautusan, hindi sa hatulan ayon sa kautusan. Pero kung ikaw ay ang nasa ilalim ng kautusan, ay magpaparusahan ka batay sa kautusan, sapagkat yan ay siyang nasusulat. At ang mga Hudyo ang under the law, sapagkat ang kautusan ay binigay ng Diyos sa mga Hudyo. Yan ang privilege ng mga Hudyo, na ang salita ng Diyos ay ibinigay sa kanila. Subalit ang mga Hintil ay hindi nabubuhay sa kautusan. Pero ito nasasabi sa verse 13. Ngayon, kung ang milangaw, for it is those who hear the law who are righteous in God's sight, but it is those who obey the law that will be declared righteous. So, hindi yung nakikinig ng kautusan, kundi yung sumusunod sa kautusan, namumuhay ayon sa kautusan, ang gagawaran ng kapatawaran. Okay. Maliwanag na si Jesus ay nagtuturo pa. Ayon sa sinabi niya sa Matthew chapter 7, verse 21, Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only those who does the will of my Father who is in heaven. Yun ang sabi ni Jesus Christ, no? Sa harap niya mga Hudyo at mga Parisiyo. Hindi lahat daw na tumatawag sa kanya ng Panginoon ay papasok sa karya ng Diyos, at ang papasok lamang sa karya ng Diyos ay sumusunod sa kalooban ng Diyos Ama sa langit. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Pag tinanong mo yan, what is the will of God? The will of God is for you to believe to the one who is sent, to the one who has sent. Ikaw ay sumampalataya sa kanyang sinugo, at walang ibang sinugo kundi si Jesus Christ. Yan ang kalooban ng Diyos. Kung sinunod mo ang kalooban ng Diyos, ibig sabihin, tinanggap mo si Jesus Christ bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kung sinunod mo ang kalooban ng Diyos. Kung nakikinig ka naman sa salita ng Diyos, at hindi mo sinusunod, ang ibig sabihin, hindi ka nananampalataya, hindi ka nagtitiwala sa ginawa ni Jesus Christ para sa ating kaligtasan. At yan din sinabi naman ng kapatid ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ay mayroong kapatid na sumulat ng epistle, si James at saka si Jude. At ang sabi ni James, ng kapatid ni Jesus Christ ay half-brother ni Jesus Christ, do not be merely listens to the word and should deceive yourself, do what it says. So ang sabi ni James, ng kapatid ni Jesus Christ ay, hindi ka lamang dapat tagapakinig ng salita, kundi dapat doer of the word. Ginagawa mo ang salita. Ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? Na si Jesus ang salita ng buhay na kailangan tanggapin mo bilang tagapagligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang sinasabi. At si Apostol dyan naman, may sinabi rin. So ito yung mga sulat bilang patutuan ng mga lingkod ni Jesus Christ. Ang sabi ni John sa
verse 7 of 1 John, Dear children, do not let anyone lead you astray. He who does what is right is righteous, and just he is. So, yung gumagawa lamang ng matuwid ang makatuwiran. Ang kalooban ng Diyos ay tanggapin natin si Jesus Christ bilang tagapagligtas upang tayo ay mapatawad at magkaroon ng katuwiran. Hindi yun nakikinig lamang sa salita ng Diyos. So, yan ay maliwanag na sinasabi na ang lahat ay, ano sabi sa verse 12, all who sin apart from the law will also perish apart from the law. O yun na ang lahat na nagkasala na hindi sa clause ng kautusan ay hindi hatulan ayon sa kautusan ni Moses, hindi siya paparusahan. Pero ang nagkasala ayon sa kautusan ay paparusahan ng batay sa kautusan. Okay, so verse are you following? No? Sundin nyo, verse 14 and 15. Indeed, the Gentiles who do not have the law, do by nature things required by the law, they are law for themselves, even though they do not have the law. Since they show that the requirements of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts not accusing, not even defending them. So, ang ibig sabihin dito, ang mga hintil, verse 14, kapag ang mga hintil na hindi nakasaklaw ng kautusan ay gumagawa batay sa panuntunan nito ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito yung nagiging kautusan para sa kanila. So ito ang mga hintil. Tayo ang mga hintil. Ang mga hintil na sumusunod, ito nga kasi tinuturo ng relihiyon, no? Ang mga hintil ay hindi ibinigyan ng kautusan. Ang kautusan ay ibinigay ng Diyos sa Israel. Yun ang privilege ng Israel. The privilege of Israel is the law was given to them. Yan ang kanyang pribilehiyo ng Israel. Ang mga hintil ay walang ibinigay na kautusan. Hindi ipinagkatiwala sa mga hintil ang kautusan. Yan ang pagkakaiba ng hintil at ng Jew. Ang mga hintil ay nabubuhay sa konsensya. Paliwanag ko muna. Verse 15, since they show that the requirements of the law are written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts not accusing, not even defending them. So tayo mga hintil, no, tayo nasa relihiyon pa, tinuturo sa atin na relihiyon ay gumawa ng mabuti at sundin ang 10 utos. Kung sinusunod mo ang 10 utos ngayon, katulad yan, sa Roman Catholic Church, pinapag-aralan natin sa katisismo noon, ang 10 Commandments. Pero kung ang ginagawa mo para maligtas ay sumunod sa 10 utos, ay hahatulan ka ng Diyos sa 10 utos ni Moses. Kung hindi mo naman sinusunod ang 10 utos, hahatulan ka naman Diyos sa konsensya. Conscience o budhi. Nang isilang tao ay may kasama na siyang konsensya, hindi katulad ng hayop. Because God gave us conscience bilang bahagi ng ating isip. Ayon sa sabi, your conscience is part of your human brain. So, ang tao ay may God's likeness. Ang tao ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. So, nang mag-asala si Eva at si Adan, sabi ni Satanas kay Eva, totoo ba sinabi ng Diyos na hindi nyo pwedeng kainin ang mga bunga? Itong pambitang na Satanas ang mga bunga sa halamanan. Ang sabi ni Eva, hindi naman. Yung lamang bunga ng puno ng karunungan ng mabuti at masama ang ipinagbabawal sa amin. Ang sabi ni Satanas, hindi. Pag kinain mo yan, magiging Diyos ka rin. Ngayon, nung panahong yon, ang Diyos lamang nakakaalam ng mabuti at masama. Ngayon, nung kainin ni Eva, ibinigay kay Adan, si Adan ang suicide. Kasi alam ni Adan sa kanya ibinigay ang utos, kinain pa niya. Ngayon, namatay ang kanyang spiritual life. Nawala ang relasyon sa Diyos. Siya nabuhay na lamang sa laman, espiritu at kaluluwa. Kaluluwang buhay, ang kaluluwa natin may pakiramdam, tayo may yung 5 senses. Tapos yung ating espiritu ay patay, ibig sabihin spiritually dead. Kaya lahat ng tao sinilang na spiritually dead, ibig sabihin makasalanan at hiwalay sa Diyos. Pero ang tayo mayroong konsensya, brain, kasama sa ating kaisipan, sa pagsilang ng tao may kasama ng konsensya.
bahagi ng ating utak, part of our brain, upang magkaroon tayo ng abilidad na ma-discern ang mabuti at masama sapagkat na magkasala si Eva at si Adan, nang si Adan magkasala, ang Diyos ay ang tayo naging Diyos na rin. Kaya ang tayo sinilang na alam niya ang mabuti at masama, bagamat siya makasalanan. So ngayon, ang Gentile ay hahatulan ng Diyos ayon sa konsensya. Ang mga hintil, iyan ang kalagayan sa harap ng Diyos. Ang mga Israelita naman, ang Hudyo, ang kalagayan niya sa harap ng Diyos ay nasa kanilang kautusan na dapat nilang sundin ang kautusan para sila ay maligtas sa kasalanan. Okay, so yan ang katayuan ng tao sa harap ng Diyos. Kaya ang lahat ng tao ay hatulan. May paghuhukom na darating at kung wala kang relasyon kay Jesus Christ, yan ay yung aabutin. At kung may relasyon ka naman kay Jesus Christ, tinanggap mo na si Jesus Christ bilang parang tagapagligtas, ay maliwag na nasusulat, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. At tumanggap kay Jesus Christ ay hindi nahatulang kailanman sapagkat ang hatol ay dinala ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Yan ang biyaya ang binigay ng Diyos sa tao. Ngayon, kung wala kang relasyon kay Jesus Christ, huhukuman ka. At ito sa verse 16, ang sinasabi dito, this will take place on the day that when God will judge men's secret through Jesus Christ as my gospel declares. So yan sabi ni Pablo, sapagkat si Pablo sumulat nito, yan ang sabi niya, na ayon sa magandang balita na aking pinapangaral, mangyayari ito sa araw ng lihim ng lahat ng tao ay hatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Bakit sa pamamagitan ni Jesus Christ? Sapagkat si Jesus Christ lamang ang binigyan ng Diyos ng kapangyarihang humatol sa buhay at patay. Maliwanag na susulat niya sa John chapter 5 verse 22 and 27. Moreover, the Father judges no one but has entrusted all judgment to the Son. And He has given Him authority to judge because He has the Son of Man. Yan ang mabigat. Ano ba ang relasyon mo kay Jesus Christ? So, marami ang iba-iba ang panukala kung sino si Jesus Christ. May nagsasabi niya si Jesus Christ ay tao. Si Jesus Christ ay propeta. Pero hindi niyo mababago kung sino si Jesus Christ. Kung si Jesus Christ ay tao lamang sa inyo, kung si Jesus Christ ay propeta lamang, o si Jesus Christ ay isang Diyos-Diyosan lamang, hindi niyo mababago ng inyong kaisipan kung sino siya. Sapagkat si Jesus Christ ay Diyos na tunay, siya ay Diyos na nagkatawang tao upang tubisin ang tao sa kasalanan. At darating din ang oras sa panahon na si Jesus Christ ay nanghahatol. Ang lahat na kahatulan ni Jesus Christ ay pantay. Sapagkat nasusulat din sa Ecclesiastes chapter 12 verse 14 na for God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. So, wala tayong maililihim ng anumang bagay kay Jesus Christ sapagkat si Jesus Christ is omniscient. Alam niya ang lahat ng bagay. Si Jesus Christ ay makapangyarihan. At si Jesus Christ is omnipresent. The presence of Jesus Christ is in the church today. Ang presensya ni Jesus Christ, nasabi nga, lagi itong binabanggit, itong verse na ito sa Matthew, if 2 or 3 gather in His name, He is in the midst of them. So, ang mga tao, o mananampalataya nagtitipon, si Jesus Christ ay presente sa kanila. At hindi lang yun, we are the temple of the Holy Spirit. Kung tinanggap mo si Jesus Christ ay naninirahan sa iyong puso. At kung hindi mo naman tinatanggap si Jesus Christ is with you. Ibig sabihin, the Holy Spirit is convicting you. Kung ikaw sa oras na ito ay hindi pa tumatanggap kay Jesus Christ, the word is conviction sa'yo. Kinukonvict ka ng banal na Espiritu para tanggapin mo si Jesus Christ para maligtas ka. At kung hindi mo siya tatanggapin, darating ang oras na hatulan ka rin ni Jesus Christ. Kaya wala tayong lusot kay Jesus Christ. At yun naman na tumanggap kay Jesus Christ, yung mga born again na relationship kay Jesus Christ, yung buhay na relasyon, ay bibigyan naman ni Jesus Christ sa judgment seat niya ng reward. Reward sa paglilingkod. Kaya may dalawang judgment na darating. Ang unang judgment ay sa judgment seat ni Jesus Christ after the rapture. Hatulan ni Jesus Christ ang mga ginawang paglilingkod ng mga naglingkod sa Kanya.
kung ito ay ayon o sa pag-ibig o ayon lamang sa kanyang sariling kapakanan. So there is a rewarding, pero mayroong great white throne judgment, yung judgment niya, pagkatapos ng millennium, hatulan naman niya ang lahat ng tao. Walang maililihim sa paghahatol. Sapagat pag natulan tayo ng Jesus Christ, lahat ay may dokumento. Ano dokumento niya? The Book of Life. Verse 12 ng chapter 20 na Revelation. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened, and another book was opened, which is the Book of Life. They were judged according to what they had done as recorded in the book. So, merong book of accounts, kumbaga sa accounting. Merong ledger, merong balance sheet recorded. Ang lahat ng ginawa natin, na mabuti at masama, ay recorded. So, sa Book of Life, nandiyan ang record ng mga naligtas sapagkat sino man tumanggap kay Jesus Christ bilang tagapagligtas, ang kanyang pangalan ililista sa Book of Life. Ngayon, sa Book of Life, nandiyan din ang iyong ginawa. Katulad ko, ako naglingkod sa kanya since 1982, yung ginawa ko mabuti, nakalista, yung ginawa ko masama, nakalista rin. Pero, hindi ipaparusa sa akin yung ginawa ko masama at yung ibabawas lamang sa akin reward. Iniiwasan ko yung mabawasan reward ko. Kaya kahit yung matanda na, kahit unable na, marami ng depresa, I still keep on investing from heaven sapagkat interesado ako sa reward. Sapagkat ang lingkod ng Diyos ay bibigyan ng reward pagdating ng panahon. Kaya ako nag-invest. Kaya kayo nanonood dito sa aking channel, is not sa way na nagpapahagi ng salita ng Diyos. Kaya ako pinipilit kong magsalita ng totoo sapagkat galit ang Diyos sa sinungaling. Ang sinungaling anak ng Diyos. Kung ako sinungaling, hindi ako anak ng Diyos, anak ako ng Diablo. Yan, pero hindi ko sinabi hindi ako nagkakasala. Nagkakamali, pero meron tayong conviction. So yan mga kaibigan, yun namang box na isa, yung isang libro, wala kasi lahat recorded eh. Yung ginawa natin sa Pulbata, naka-record yan. Yan, kung hindi ka tumanggap kay Jesus Christ, yung lahat ng ginawa mong masama, yan, naka-record yan. Kaya nakakalungkot yan na sinasabi ng maraming scholar na maraming mabubuting tao sa impyerno sapagkat tinanggihan nila si Jesus Christ. Hindi dahil sa mabuti ka, hindi dahil sa masama ka, ang kaligtasan ay pagtanggap kay Jesus Christ. Kaya walang makakalampas sa hatol ng Diyos sapagkat una, ang hintil at ang genta at ang Jew ay hahatulan according to the knowledge. We will be judged according to the knowledge that we have. God has given every man a conscience so that he knows what is good and evil. So, Hudyo ka man o hintil, alam mo mabutit masama, kaya hatulan ka ng Diyos ayon sa iyong nalalaman. So, yan ang unang bahagi. Yung ang judge, si Jesus Christ, hatulan tayo ng impartial. No favoritism. Kaya, darating ang lahat, sa takdang panahon, aharap sa kanyang hukuman. Hindi ako harap doon sa hukumang Great White Throne na harap ako doon sa hukuman ng the judgment seat of Jesus Christ, yung Bema seat. Doon ako harap. Bibigyan ng, alam niyo ba sa sports, ano ba yung pagkatapos ng game? Pero yung Bema seat na yung first, second, and third, yung binibigyan ng medalya. Yun, naghihintay ako ng medalya. Tatayo ako sana doon ako sa number 1. O kahit na doon sa number 3. Basta mayroong medalya. Pero kung wala ka kay Jesus Christ, hindi ka namin makakasama. Kaya nandito, sumama kayo sa amin mga born again. Okay. Sapagkat tayo ay magkakaroon ng reward, hindi tayo ahatulan para parusahan. Okay, verse 17 to 24. Okay. Ito yung segment ko na, i-explain ko ito by segment naman, hindi na by verse. Now, if you call yourself a Jew, if you rely on the law and brag about your relationship to God, if you know His will and approve of what is superior because you are instructed by the law, if you are convinced that you are a guide for the blind, a light for those who are in the dark, an instructor of the police and the teachers of infants, because you have in the law the embodiment of the knowledge and truth. And then
who teach others, do not teach yourselves. You who preach against stealing, do you steal? You who say that people should not commit adultery, do you commit adultery? Do you commit adultery? You abhor idols, talagang mahina na ang ating dila. Do you rob temples? You who brag about the law, do you dishonor God by breaking the law? As it is written, God's name is blasphemed among the Gentiles. So yan. Ang mga Hudyo kasi, sa kanila ipinagkatiwala ng Diyos ang salita niya. So sabi dito sa Romans chapter 3 verse 2, much in every way that first of all that they have been entrusted with the very words of God. Yun ang advantage ng mga Hudyo. So speaking of the Jew, ipinagmamalaki nila ang salita ng Diyos. Ipinagmamalaki nila ang kautusan. Pero ang kautusan ay spiritual. Ang sabi nga dito, kung pinapangarap mo huwag kang magnakaw, ba't ka nagnanakaw? Pag pinapangarap mo huwag kang pumatay, ba't ka pumapatay? Pinapangarap mo huwag kang mangalunya, bakit ka nangangalunya? Alam nyo, the law is spiritual. Hindi mo na kailangan pumatay ng tao para maging murderer. Isipin mo na lamang, napapatay mo ang tao ginagagalitan mo, nagkasala ka na ng murder. Hindi mo pa ginagawa yon kasi the law is spiritual. Kung sinasabi mo hindi ka nangangalunya, pero tumingin ka sa babae na may pangnanasa, nangalunya ka na. So, sino makakalusot ngayon sa kautusan? Kung sinasabi mong hindi ka nagnanakaw, pero nakakita ka naman tumatakbo magandang Mercedes-Benz, ang sabi mo sana, ako meron din. That is covetousness. Wala tayong lusot sa kautusan because ang kautusan, hindi mo pa ginagawa, nasa isip mo pa lang, nagkasala ka na. Ay, sino ang makakalusot sa kautusan? Ikaw na isang Hudyo, sinasabi mong ipinagmamalaki mo, we are Jew and we follow the Torah, the Pentateuch, aming pinapag-aralan. Pero, hindi mo naman ipapamuhay kasi nga, hindi mo kaya ipamuhay ang kautusan. Sino ba makakapamuhay sa kautusan? Ang tanong dyan, sino ba ang tao na kasunod sa 10 utos? Okay. Katulad ni Pablo, sinabi ni Pablo, say Pharisee as far as the law is concerned, he's perfect. Si Pablo may sulat nito, Romans. Perfecto siya. Nagawa niya, pero bakit makasalanan pa rin siya? You cannot obey the law perfectly, sapagkat pagka nagkamali ka ng isa, sabit ka na, sapagkat na sinabi naman ni James. Alam mo ito, si James, ito ang, kung papag-aralan mo, ang Book of James, itong si James kasi, pina-execute niya ang kanyang kuya. Kuya si Jesus Christ, kapatid niya sa ina. Nang makakilala sila ni Jude, ng kanyang kapatid, talaga naging straight sila. Nakita na, totoo nga palang kuya nila. Ang kapatid na si Jesus Christ, na brother. Kaya sulat ni James is the review of the Bible. Pag pinag-aralan nyo, gusto mo siya, ma-review ka, magising ka, basahin mo ang James. Kaya sabi ito na James chapter 2 verse 10, for whoever shall keep the whole law and yet stumble in one point, he is guilty of all. Yan sabi ni James. Halimbawa, sa loob ng 50 taon, halimbawa 50 years old ka na, nasunod mo ang 10 commandments sa loob ng 50 years old, muna magkaisip ka. Nung magkaisip ka, nag-aaral ka ng katisismo, nag-aaral ka tungkol sa Diyos, at sinunod mo yan na talagang faithfully for 50 years. Ay isang araw, natalisod ka. Bigla ka natalisod. Ay nakapagmura ka. Ay disabit ka na. Kasi masama ang salita mo. Nagmura ka. Kasi yung pagmumura, curse. That is against the law. Ay disabit ka na. Tulak ka sa kautusan. Kaya walang maliligtas sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan at ang dahilan kung bakit ginawa ng Diyos ang kautusan kay Moses ay upang ipaalam sa Israel na sila ay nagkakasala. Sapagat bago dumating ang kautusan, may napakinggan nga ako nagtuturo nun ang biyaya daw lang dumating kay Jesus Christ. The beginning of grace is from Jesus Christ. No. The beginning of grace is from the Garden of Eden. Nang magkasali si Adan, ay nakita ng Diyos, kinain nila yung puno ng mabuti at masama.
ay baka kainin din nilang ni Adan at ni Eva yung bunga ng tree of life. At pagka nakain yun, wala na, forever na. Wala na kaligtasan ng tao. Kaya pinabantayan ng Diyos sa cherubim yung puno ng tree of life para hindi makain ni Adan. Dahil ang kasalanan ay gagawa ng ang kasalanan nila ay magbubunga na ng kasalanan. So, kung nasuway nila yung puno na huwag kainin yung puno na mabuti at masama, ay kaya nila suwayin ang ipapambagay. Yun ang yun ang bunga ng kasalanan. Pagka ka nasa kasalanan, madali kang gumawa ng kasalanan. Pero pag yung kabanalan, mahirap gawin. Kailangan mo ang Diyos, ang banal na Espiritu para makagawa ka ng kabanalan. So yan, ang biyaya ay nag-umpisa noon, hindi sa pagdating ni Jesus. Kaya na si Jesus Christ, ipinakita niya at ang buong biyaya. At dumating ang kautusan ni Moses para malaman ng Israel na sila nagkakasala upang sila ay humingi ng tawad at the purpose of the law is to bring us to Jesus Christ. Ang kasalanan ay babayaran at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ay sino naman tayo para sa kasalanan? Si Jesus Christ. Kaya tayo lalapit kay Jesus Christ para yung ginawa niyang kamatayan ay bigay naman sa atin yung buhay. Sapagkat tayo patay at mabubuhay tayo kay Jesus Christ. So dyan, kung walang kautusan, walang kasalanan. Kung may kautusan, mayroong kasalanan. At dahil sa kautusan yan, nalaman ng Hudyo ang kasalanan. At tayong lahat, alam natin ang kasalanan dahil sa konsensya. At sino makalulusot sa parusa ni Jesus Christ pagdating? Law? Hindi. Hindi mo kaya sundin ang kautusan. Ay ikaw nasunod mo yung 10 utos, paano 613? 613. Yung dietary law. Ay kumakain ka ng dinuguan, o di talo ka na. Kumakain ka ng baboy, di talo ka na. Kumakain ka ng galunggong, di talo ka na. Kumakain ka ng cheeseburger, bawal kainin ng karne at gatas magkasama. Ay cheeseburger, nandiyan yung butter, yung gatas at saka yung beef. Talo ka na. Wala kang ligtas-ligtas. Sa pagkain pa lang, dietary law, talo ka na. Ay yung pang civil law, yung criminal law, madami. 613 yan. Sinong kasusunod? Yung 613 law, nare-repeal yan. Pero yung 10 commandments, absolute law yan. Walang walang pagbabago yun. So, paano kayo maliligtas? Walang kalusot-lusot ang hatol ni Jesus Christ. Okay. Verse 25 to 29. Ito, pag-segment na gagawin natin. Ito naman tungkol sa circumcision. Pagtutuli. Circumcision has value if you observe the law, but if you break the law, you have become as though you have not been circumcised. If those who are not circumcised keep the law's requirement, will they not be regarded as though they were circumcised? The one who is not circumcised physically and yet obeys the law will condemn you. Who even though you have the written code and circumcisions are a lawbreaker. A man is not a Jew if he is only one inwardly, nor is circumcision merely outward and physical. No man is a Jew if he is one inwardly and is circumcised. Is circumcision of the heart by the Spirit, not by the written code. Such man's praise is not from men but from God.